Lahat tayo nag-aalala. Iba't ibang dahilan ng pag-aalala. May mga bagay na di naman dapat alalahanin, pero kung nasanay ka talaga na laging nag-aalala, maapektuhan ka. Hirap naman kasi nung hindi ka nag-aalala, lalo na pag naiisip natin yung pwede mangyari. Minsan nga nakasakay na ako ng jeep at malayo na yung narating ko, biglang naisip ko, nabunot ko ba yung plancha? Naila ko ba yung pinto? Napatay ko ba yung kalan? Naku, pagkaganyan naman, isipin mo, hindi ka na mapakali. Para bang lahat ng masalubong mong bombero, iniisip mo sa inyo papunta. Mahirap ang pag-aalala kasi nakaka-stress. Sabi nga ng mga eksperto sa kalusugan, ang sanhi daw ng maraming sakit ay stress. At ang pag-aalala ay isa sa mga nakakadagdag sa stress na ito. Natutunan ko, yung salitang worry pala ay nag-ugat sa salita na ang ibig sabihin ay strangle o sakalin. Yun bang para kang sinasakal pagka ikaw ay nag-aalala. Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon, ang pag-aalala ay tama. May mga pag-aalala kasi na walang basihan. Minsan, bunga ng mga pamahiin, kaya tayo nag-aalala, hindi naman totoo, o kaya mga impormasyong hindi naman verified. Fake news, ika nga. Masama ang epekto ng maling pag-aalala. Pinapababa nito ang quality of life natin, lalo na kapag lagi nating iniisip ang masamang pwedeng mangyari kahit na sa kabila ng ating kahandaan. O kaya naman, minsan, di na tayo nagiging mapagpasalamat kasi naiisip natin yung mga problema. Ang sabi ng Bible, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ilang bagay ang matututunan mula dito. Una, ang pag-aalala pala ay isang kapasyahan. Kapag pinili nating mag-focus sa negatibo, magdudulot ito ng pag-aalala. Sa kabilang banda, pwede din namang piliing maging positibo. Pangalawa, may Diyos tayo na malalapitan at tutulungan niya tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Pangatlo, tiyakin natin na nakatuon tayo sa tamang bagay. Minsan kasi mga inaalala natin ay yung mga wants, hindi naman yung needs. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, ito naman ang garantiya niya. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Naku, baka naman isipin ng iba, pera kailangan ko, bakit kapayapaan ang ibibigay? Ang ibig sabihin lamang nito ay pag nagtiwala ka sa Kanya, may mga kaparaanan siya na higit sa ating limitasyon. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya sa susunod na makaranas ka ng pangamba, tapos natutukso ka mag-alala, alalahanin mong may pag-asa ka dahil nandyan ang Diyos. Kaya, asa ka pa.